kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sorry, isa pa. May isa ka pang trivia. Ang dami niya na. Hindi ka nagpabra. Ay! Oh my God! You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Pwede na akong mamatay. Ito hindi nila nalalaman. Pinuntahan mo raw si Margarito tapos nag-sorry ka sa kanya. Inakap ko siya, sabi ko sorry. Tapos nag-sorry din ako dun sa lahat ng mga trainer niya, lahat ng team Margarito. Yun pa rin weakness mo, mga magagandang babae. Mang Dolphy, pag tinatawag ho nila kayong The Comedy King, Ayoko. Pero sila nagsasabi, di sige. buti ho walang naiengganyo sa inyong pumasok sa politika. Doon nga ako natatakot, baka manalo ako. I grew up watching your show. Now, I can say natikman ko na ang luto ni Mrs. Daza mismo. That is what I like. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, sa aming ika-6 na anibersaryong handog, pambihirang mga panayam sa mga kinikilalang personalidad sa larangan ng musika, sports, pelikula, at kulinarya, mga Pinoy icon. Hiwa-hiwalay man ang mahigit 7,000 isla ng Pilipinas, himalang nagkakaisa pa rin tayo sa iba't ibang mga hilig. Sa ugali nating tawanan ang ating mga problema. Kung paanong nasa tono man o wala, buong puso pa rin tayong kumakanta at sabay-sabay nating isinisigaw ang ating mga damdamin sa tuwing may laban ng boxing. At para sa isang bansang maraming nagugutom, piging na kung ituring ang bawat masarap na pagkain. At sa mga larangang ito, may mga namumukod tangi. May mga gumawa ng pamantayan na naging simbolo na rin ng husay nating mga Pilipino. Sila ang mga maituturing na Pinoy icons. Sa ilang bahagi ng mundo, ang estado ng marami nating kababayan hindi angat, bagamat marangal na naghahanap buhay. Pero tuwing siya'y may laban, sino ba namang Pilipino, saan man, ang hindi tumataas ang tingin sa sarili? Sa bawat suntok ng kanyang kamao, para bang ipinaglalaban din niya ang ating lahi. Hindi bale ng mas maliit siya sa kalaban, mas malakas naman sumuntok at mabilis. Kaya sa huli, ang kanyang tagumpay, tagumpay nating lahat. Ang 8th wonder of the world dahil sa 8 niyang world titles na napanalunan sa boxing, si Manny Pacquiao. Ang patpating 16 anyos noon, paano nga ba naging kampyon? Manny, heto ka nun, no? Nung nag-uumpisa ka pa lang. Naalala mo ba to? Oo, ano, kapapasok mo pa lang sa boxing. Oo, pagpasok ko pa lang ng boxing yan, ang payat ko pa, 100, ano lang ako dyan, 108, 105 pounds. Tignan mo. Wala pa akong
bigote, wala pa lahat. Bata pa eh. Pero, Kita pa yung mga buto mo. payat na payat pa. Nasubaybayan ko ang paglaki ng katawan at pangalan ni Pacquiao. Taong 1999, nung una ko siyang nakilala at nakapanayam sa General Santos City. Manny, tignan mo yung una-una natin. Bata. Naalala mo ba yan? Bata pa tayo pareho. Sa family country home yan. Oo, naalala mo. Panoorin natin. Ang reigning final champion ng World Boxing Tournament. Ayan o, tinan mo yung trainer ko. Eric Istahili pa. Mga nangangarap na siya'y Buboy. masundan. Payat pa si Buboy ah. Ayun si Jinky, oh. Sabi ko na, girlfriend mo pa nun, oh. Yun. Tama, no? Ang galing, no? Ang galing. Si Pacquiao ay isang patunay na sa mundong ito, walang madali, pero wala ring imposible. Natakasan niya ang kahirapan na ang tanging puhunan, kanyang mga kamao. Samantalang buhay naman niya ang laging nakataya tuwing tatapak siya sa loob ng ring. At ngayon nga, siya ang tinatawag na hari ng boxing. The best pound-for-pound boxer at minsan na ring tinawag ng kanyang promoter bilang the best boxer in the world. Kahanay na niya ang mga alamat katulad ni na Muhammad Ali at Sugar Ray Robinson. Inilagay niya ang Pilipinas at tayong lahat ng mga Pilipino sa mapa ng boxing sa buong mundo. Congressman Manny, bakit kaya mahal ka ng Diyos? Lahat naman tayo mahal ang Diyos. Wala namang pinipili siya. Siyempre, yung pagdasal ko lang siguro na talagang mataimtim at tiwala ako sa kanyang kapangyarihan at siya lang ang may likha natin. I'm sure mahal naman niya lahat ng boksingero, pero ikaw palang naka-8 world titles. Hindi biro yun, ha? Walang imposible. Ang mabangis na mandirigma, kung magsalita, parang alagad ng Diyos. Pero hindi nga ba't ang kanyang bawat laban nag-uumpisa at nagtatapos sa taimtim na pagdarasal at pagsusuot ng rosaryo.